Okay, refer to the figure. The bridge truss shown has a span of 8 meters and carries a concentrated load of 116 kilonewtons and a uniform load of 12 kilonewton per meter. For this problem, we are required to compute for the maximum ordinate of the influence line for the member CE. Compute the stress of member CE due to concentrated load of 116 kilonewton only and the total stress in CE. So basically guys, ito ay influence lines with truss. Okay, influence line with truss to. So kailangan natin gawa ng influence line itong member na to. Okay, so para magawa yon, ang gagawin lang natin is papatakbuhin natin ang 1 kilonewton na load, no? Dito sa bottom, dito. Pwede sa A, sa F, sa G, H, saka B. Hanapin natin equivalent niya na reaction, no? Okay, sige. Lagay muna natin dito yung 1 kilonewton na load. Lagay muna natin dito. Okay, pag nilagay mo dyan, okay, pag nilagay mo yan, obviously, yung force sa CE, zero. No? Zero. Bakit? Kasi magiging reaction dito, 1 kilonewton. Tapos kapag nag-method of section ka, ito yung magiging itsura. Eh, di ba nandito nga yung 1 kilonewton, nandito yung reaction. So, kapag nag-moment ka sa G, yung force sa CE, zero na. No? Kasi pag nag-moment ka dyan, magkokontrahan lang tong dalawa. Tsaka to. Di ba? So, wala na. Wala na tong dadalhin. Okay? So, okay na yon. Next, lipat natin yung 1 kilonewton dito. Okay, pag nilipat mo yung 1 kilonewton dyan, pakita ko lang sa calculator ha. Kukunin natin yung reaction dito. So, hindi na to 1 kilonewton. Hindi na yung 1 kilonewton. Kukunin natin yung reaction. So, bali guys, this is 2 meters, 2 meters, 2 meters, and 2 meters. Okay. So, di ba para makuha yung reaction dun sa A, mag-moment tayo sa B. So, pag nag-moment tayo sa B, meron tayong 1 kilonewton times 6. Di ba? Minus yung reaction sa A times 8. Tapos solving for that, you get 0.75. Ayan. So, okay. So, lipat natin to. Ito ay 0.75 tapos yung 1 kilonewton natin nandito. Okay. So, ngayon, when 1 kilonewton ay nasa point F, okay. So, magmo-moment naman tayo about G. So, we have 0.75 times yung moment arm nun ay 4 kasi 2 ito, 2 ito. Okay? And then, clockwise yon plus yung 1 kilonewton, ang moment R niya naman ay 2. And then, itong CE, kailangan natin yung i-component. So, unang-una, ang ano nito, slope ay, tingnan nyo ito maigi ha, ito ay 3, ito ay 4. So, ibig sabihin, yung slope na itong line na to is 3 vertical, 4 horizontal. Okay, so pwede mo siya i-component. So, actually, pwede mo siya i-component dito. So, iikot ito sa G, iikot din itong Y component sa G. Oh, para hindi tayo mahirapan, i-utilize natin yung principle of transmissibility. Anong ibig ko sabihin? Ilipat natin siya dito. Dito tayo mag-component. Pwede yun, no? Kasi according to principle of transmissibility. So, bakit ko siya lilipat dyan? Kasi para itong horizontal component, tatama dun sa point of rotation. Wala nang moment yun. Ang may moment na lang itong vertical component, no? So, lilipat ko siya dito.
So yung PCEY na lang yung iisipin natin. So by the way, 5 yan. So we will have PCEY. Ang P is PCEY, di ba? PCE, multiply mo lang ng 3/5. Okay? Based on the slope. So we have PCE times 3/5. Ang moment arm nito ay 4. Okay? Tapos ang rotation niya clockwise. And that is all equal to 0. Okay? So therefore, we can solve for PC. So that gives us negative 0.417. Okay? So yun yung ordinate natin kapag nandun si 1 kilonewton. O next, lipat naman natin si 1 kilonewton dito sa gitna. Ayan, lipat natin siya dyan. So pag nandyan yan, ito, huwag na natin gumpitin. Matik na to, 1/2. Okay, kung 1/2 yan, so wala na dito yung 1 kilonewton, ano? Actually, wala na siya sa picture dito nung nag-method of section tayo kasi nandito siya eh. So nasa labas na siya ng section natin. Okay, so ito na lang papalitan ko ng 0.5. Okay, so ganun ulit. When 1 kilonewton is at point G, pag nag-moment tayo sa G, we will have negative 0.5, ang moment arm ay 4. Actually, dito lang ako titingin. Tapos wala na to. Wala na to kasi wala namang 1 kilonewton dito eh. Ito na lang. So PCEY, which is PCE times 3/5. Ang moment arm natin 4 pa din. And counterclockwise yun. And that is all equal to 0. So therefore, we can calculate for PCE for this position. So that gives us negative 0.833. Okay? Ngayon, kapag nilipat mo naman dito si 1 kilonewton, lipat natin dyan. Okay, so actually, makakita na kayo ng pattern dito eh. Ito magiging 1/4 lang or 0.25. Pag naging 0.25 to, at nag-moment ulit tayo sa G, bali guys, ito magiging 0.25 lang. So bali kapag ginawa natin yon, gagawin ko lang itong 0.25. So lalabas na naman, negative 417. Ayan. Okay? And lastly, kapag nandito yung 1 kilonewton, no, kanyari nilipat ko to dito. Okay? So walang reaction to. 'Di ba? Zero 'yan. No, zero to. At kapag zero to, zero na rin yung PCE. Tama ba? So, ibig sabihin, kapag nasa dulo na si 1 kilonewton, zero na yung stress kay CE. So, ibig sabihin, ang itsura ngayon ng influence line ni CE, ganito. Nung nandito siya, zero yung ordinate. Nung nandito yung 1 kilonewton, 0.4. Nung nasa gitna, 0.8. Negative, kaya nasa baba, no? Nung nandito, 0.4 ulit, tas zero. So, ganito itsura ng influence line.
Lagyan lang natin ng label. Ito ay 0.417. Ito ay 0.833. Ito ay 0.417. Ayan. Ganyan. So, ibig sabihin, yung sagot natin doon sa una, what is the maximum ordinate? O di ito, negative 0.833. Ordinate means yung ano, yung tawag dito, vertical coordinate, di ba? Compute the stress of member CE due to the concentrated load. So, bali gagamitin na natin yung influence line. So, due to the concentrated load, halata naman na ito yung pinakamalaking ordinate. So, ibig sabihin, dyan natin itatapat yung concentrated load dito. Ano yun? 116. Ayan. Okay? So, therefore, yung um, based on concentrated load only, yung PCE natin is yung concentrated load, multiply mo lang ng ordinate. Okay, negative yung ordinate ha. So it will tell us that this will be under compression. So that's negative 96.67. Under compression. So that's letter B. Okay? And then what is the total stress? So sa total stress, pinapasama na pati itong load, uniform load. So obviously, lahat ilalagyan natin ng load kasi lahat naman yan, ano negative side, compression lahat. So dito natin ilalagay. Okay, so ngayon, total stress, number 3, would be yung 116 multiplied by negative 0.833 plus yung 12, multiply natin yung area nitong kung saan siya naka-project. So 1/2, ang base natin is itong total na to which is 8 meters to, di ba? 8, tas yung height natin is yung negative 0.833. So lahat ito negative. Meaning yung CE natin is under compression. So that gives us negative 136.67 kilonewton. Or that is 136.67 kilonewtons under compression. So dito ang sagot dapat dito letter B kasi na doble. Dapat ano to compression. Ay dapat compression yan. Typo error lang. Okay, so that's how we create influence line for trusses, no? And